Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay January 15, 2026, Huwebes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 4, verses 1 to 11. Dumating ang araw ng nanangdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Si Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti, kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofne at Phenis. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at kanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofne at Phenis. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy natin ng ating pagbabasa at pagninilay sa aklat ni Samuel. At dito nga po isang magandang bagay na matutunan natin at maunawaan na dahil na marami tayong mga imahin na ginagamit natin para matulungan nawa sana ang ating pananampalataya. Pero yun nga yung pananaw at pagtingin natin sa mga ito. Kasi sa kwento, inakala nila na kapag nasa kanila ang kaban ng tipan, mananalo na sila. Para bang yung mentality natin ngayon na pampaswerte. Nasiswertehan tayo kapag nasa atin, kapag may krus tayo, kapag mayroon tayong imahin, ganun yung nagiging pananaw. Kasi dito nga, inakala nila na mananalo sila sa laban kapag nandoon ang kaban ng tipan. Pero ang isang naging kahinaan kasi ng mga Israelita ay yung nagkaroon na sila ng mga Diyos-Diyosan, nagkulang na sila sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, kung kaya nagkaroon na ng mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos sa sila ay matalo. Ito nga po, talagang sila ay tuluyan na natalo ng mga Filisteo. So muli, magandang paalala ito sa atin na ang mga imahin ay naririyan hindi para gawing agimat o hindi ito nagtataglay ng anting-anting na para bang minsan yung mga imahin natin, kung susuriin ninyo sa mga altar ninyo, maraming halo-halong pananampalataya, pinaghahalo-halo natin kasi naniniwala tayo. Parang dalawang bagay. Naniniwala ka sa pananampalataya
Tapos naniniwala ka din sa mga pampaswerte o anting-anting. So nasaan ba talaga ang ating pong pinangahawakan? Kaya nawa, no? Patuloy natin na pagnilayan kung ano nga ba talaga ang pagtingin natin sa mga imahin, sa krus, sa mga santo. Ito ba talaga ay naniniwala tayo at nananampalataya tayo? O baka katulad ng mga unang Israelita, ito ay isang pampaswerte at anting-anting. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.